Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sumasa inyo ang ating palatuntunang tipon-tipan sa PIA, ang ugnayan ng pamalaan at ng mamamayan. Ngayon po ay isang mahalagang usapin ang aming handog sa inyong lahat sapagkat ang isa pong institusyon dito po sa lungsod ng Tuguegarao, yung pong tinatawag nating School of Top Notchers ay magdaraos ng kanilang ika-50 kaarawan bilang isang eskwelahan na naghahatid ng hindi lamang katalinuhan o kakayahan sa mga mag-aaral, kundi isang institusyon na naguhubog sa mga kabataan para maging isang kapaki-pakinabang na mamamayan. Kaya ngayon ay kasama natin ang ating suki, ang Vice President for Academic Affairs ng University of St. Louis Tuguegarao, Dr. James Pataguan. Sir, maraming salamat po at kayo na naman ay nakadalo sa ating palatuntunan. Maraming salamat din, kaibigang Oliver. Maraming salamat sa mga kaibigan natin sa media na narito ngayon, ang ating mga tagapakinig at mga nanonood sa telebisyon. At maraming salamat kasi paulit-ulit po akong naimbita dito sa Tipon-Tipan upang ibahagi ang mga gandang balita tungkol sa universidad o mga personal na yaman, kumbaga, na ikukwento ko kung paano maging masaya at maging bahagi ng Tuguegarao City at ang institusyong Universidad ng San Luis, kasamang Oliver. Marami pong salamat. And of course, kasama din natin ang ating mga batikang mga mamamahayag at manunulat mula sa iba't ibang himpilan ng radyo at telebisyon dito po sa lungsod ng Tuguegarao. Siyempre kasama natin ang ating mga media practitioners from DZCV, and of course, from RPN, we have from DZYT, from DWPE, Radyo ng Bayan. We also have from, ano pa ba yung hindi ko nabanggit, ang ating mga student journalists from Cagayan State University. Of course, from Clearview Cable Television and RBC, at dito po sa Philippine Information Agency. Unang-una, sir, ating nabanggit kanina, kayo po ay magdaraos ng ika-50 anibersaryo. Paano po nagsimula ang University of St. Louis bago pa ito naging kilala bilang the University of the School of Top Notchers? So parang kailan lang, ng Enero 1965, ay sumulat si Monsignor Teodolfo Domingo sa CICM. Ay para sa kalaman ng lahat, ang CICM, ito'y Congregatio Immaculati Cordis Mariae, o sa Ingles, Congregation of the Immaculate Heart of Mary. So sumulat ang ating bishop na si Monsignor Teodolfo Domingo kay Father Charles Peters na siya ang leader ng CICM sa panahon na yon. At sumulat siya ng January 6 or Enero, ika-6 ng Enero ng 1965. Sumagot kaagad noong January 21, 1965 si Father Charles Peters or CICM na tatanggapin ang hamon na sila'y gagawa ng paaralan or mag-put up ng paaralan na naging St. Louis School for Boys. Na sa aming history, 138 lang ang estudyante nagumpisa noong 1965 na yon. Kaya nga, nung Pebrero 11, or 11 ng Pebrero 1965, naitatag nga ang St. Louis School for Boys. Okay, so yun pala, yung napakaganda palang history, puro mga kalalakihan pala ang una yung mga mag-aaral po noon. Dahil nauso yata po doon yung separate ang kababaihan sa kalalakihan. Oho, kasi ang kapitbahay natin noon, School for Girls. Kaya si St. Paul noon ay School for Girls muna. So, naging School for Boys din ang St. Louis. Dahil nga, yun yung usapan noon, ayon sa aming pare na pinakamamahal na, of course, nauna na sa atin si Father Clement Dalman. Lagi siya nagkikwento dahil minsan siya ay naging chaplain din ng St. Paul. Yes. Kaya alam niyang history ng paaralan. Nung sinauna talaga, may St. Paul School for Girls, no? Ngayon, nagkaroon tuloy ng St. Louis School for Boys na marami na rin ang naging successful yung una naming mga products, no? So, dyan nag-umpisa ang St. Louis.
para lang maituloy, dahil nagkaroon tayo ng interest doon sa history ng universidad, paano nagkaroon ng mixed students na po? Kailan? At bakit po hindi na siya naging exclusive for the boys? Nagbago noong 1971 nung nag-offer na ang St. Louis High School ng college. May ilang kurso na noon, no? Meron ng CE or Civil Engineering, Bachelor of Science in Commerce, Liberal Arts, and Junior Secretarial Course. In fact, 1968 yun. Pero noong 1971, nung pinag-isipan na ng paaralan na magkaroon ng science curriculum. Kasi para sa kaalaman ng lahat, ngayon ang St. Louis High School namin ay dalawa ang kanyang kurikula. Yung tinatawag naming science or advanced science curriculum at yung academic enrich or enriched academic curriculum kung saan yung mga subjects na ino-offer namin doon ay yan yung nasa public school or government schools. Kasi yung science high school or science curriculum na sinasabi ko, mas marami ang mathematics, English, science subjects, plus computer. Na kung inyong mapansin ngayon, sa ating K-12, ay walang computer sa curriculum, no? Pero sa amin, kahit may K-12 kami, advanced pa rin kami. May dagdag na math, English, science, and computer sa aming curriculum. Okay. Kailan po naging universidad ang St. Louis? Actually, noong 2002, nagbago ang kanyang charter. So, May 2002. Ang exact date is May 20, 2002 nung naging universidad. Ilang taon pa lang ang USL noon at ayon sa CHED Manila, ito ang pinakabatang naging universidad. Dahil 37 years old lang kami noon, no? Yung ibang universidad kailangan mag 100 muna bago magpalit ng charter from college to university. Okay. So yan ngayon sir, ano po ang mga pinabalak po nating gawin at kailan po magsisimula ang atin pong Jubilee? So ang ating founding anniversary or ang kalimamput anibersaryo ng aming universidad, mag-uumpisa ang selebrasyon sa ika-10 ng Pebrero. So Martes po yan ng hapon. Ngunit ang talagang mga activities ay mag-umpisa sa February 11. Sabi ko nga kanina, February 11 ang totoong founding date ng aming universidad, kaya mag-uumpisa kami ng February 11 full blast sa mga activities. Pero mag-uumpisa na kami ng February 10 para sa ganon, sa susunod na araw hanggang February 15 ay makompleto yung buong araw hanggang gabi na mga iba't ibang mga paligsahan, iba't ibang presentasyon o programa. So sa February 10 o ika-10 ng Enero, sa hapon mag-umpisa kami ng Thanksgiving Mass at 4:30 ng hapon. Tapos magkakaroon kami ng welcome dinner para sa aming mga VIPs and important guests. At when we say VIPs, we are including here national and international VIPs. Partners abroad are coming over. And of course, our alumni. Tapos, susundan nito ng grand opening kung saan meron kaming deklarasyon ng aming ika-50 anibersaryo, kakaroon ng fireworks display at isa pa sa mga highlights dito ay yung paglo-launch namin ng aming endowment fund. Gusto ko lang i-explain ng bahagya lamang yung aming endowment fund. Ito ay a 50 million fundraising campaign na pagka tawagin namin mga alumni namin, mga kaibigan, at gustong tumulong, itong endowment fund ay para sa scholarship. So para mas marami pang mga kabataan ang makapag-aral sa St. Louis. Dahil nga ang aming CICM Fathers, lagi nilang inuulit-ulit sa amin, ang St. Louis ay isang misyonero. It's a missionary school, lagi nilang sinasabi sa amin. At kami sa St. Louis naniniwala na marami pa rin gustong tumulong
kahit yung aming mga alumni gusto nilang tulungan ng paaralan upang mas marami pang maging top-notchers, no? Hindi naman sa pagbubuhat ng upuan na kasamang Oliver, no? So, yung endowment fund, ilo-launch namin. Nag-umpisa na yan nung isang taon pa. Pero ngayon, dahil 50 years namin, nag-target kami na magkaroon ng 50 million fund sa buong taon. Dahil nga, ang aming 50th founding anniversary or 50th founding anniversary ay mangyayari sa isang taon. So, mag-umpisa ngayong February 10 at magwawakas sa February 2016 kung saan ay magkakaroon ng friendship meet sa lahat ng CICM schools dito sa Tugigaraw. Isa na namang malaking programa ito kung saan ang iba't ibang paaralan ng CICM sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay pupunta dito sa Tugigaraw para sa mga athletics or sports or cultural and academic competitions. Okay. So napakaraming mga aabangan sa universidad. And of course, hindi lang naman yan ang ibang mga aktibidad na asahan natin. Pero bago sa ating ibang pag-uusapan, nakita ko yung kamay ni kasamang TJ Atudao sa kanyang katanungan. Happy anniversary, sir, no? At sa magandang buhay sa ating mga kasama dito. Sir, doon sa February 11, 1965, kasama na po yung Ateneo de Tugigaraw po dito? Bali, bago po mag-Ateneo de Tugigaraw po yon. Actually, umalis ang Ateneo Tugigaraw nung nag-decide ng Jesuit Fathers to leave Tugigaraw, 1962 po yon. 1960. Apo, ma'am. So, 1962, umalis ang Ateneo de Tugigaraw. Okay po. So pala, yung ika-50 ay hindi kasama yung pagka-Ateneo de Tugigaraw niya noon. Yes. Noong naging independent siya as San Luis. Yun po yung ang St. Louis start. School. Okay. So, kung inyong mararapatin, siguro sabihin na rin natin, noong 1938, Cagayan Valley Ateneum pa muna siya. Cagayan Valley Ateneum, pero si ICM na noon, si Monsignor Constant Jurgens, ang bishop ng Tugigaraw. So, ang unang paaralan ay Cagayan Valley Ateneum na nung hindi na kaya, kasi nagkasakit si Monsignor Jurgens noon, hindi na kayang ituloy pa ang pagpatakbo ng Cagayan Valley Ateneum. So, sinulatan niya ang SJ or Jesuit Fathers at eventually naging Ateneo de Tugigaraw. Although, again, sabi ko nga kanina, 1962 umalis din ang Ateneo de Tugigaraw na ang rason hindi po namin alam, wala sa aming history. No? Okay. We also welcome our student journalists from the University of St. Louis also. Ayan. Si Madam Digna sa kanyang katanungan. Thank you very good morning po, sir. And happy golden anniversary. Diba? Thank you 50 po. Sa inyo pong palagay, sir, kasi nga po ninyo 50 na po ninyong isineselebrate ang anniversary ng inyo pong eskwelahan. Ano po yung naiiba o bago na presentasyon na hindi po ngayon, na hindi po ninyo nagawa sa mga nagdaang taon? So, sa amin ngayon ay multi-sectoral. So lahat ng stakeholders ng Universidad ng San Luis ay kasali sa mga palatuntunan. Ang alumni, ang community, mga partners namin ay imbitado lahat. So kung pwede bang sabihin ko yung mga highlights ng mga activities natin Sige, sa 5 araw, kasamang Oliver para sa kaalaman, iayon ko na rin sa tanong ni Ma'am. No? So sa pangalawang araw, February 11, magkakaroon po tayo ng Grand Parade with street dance and floats. So, mga competition po ito. At sa mga nakikinig at nanonood, dati na po namin kayong sabihan na syempre expect nyo magkakaroon ng traffic sa February 11. So, para sa inyong kaalaman, para alam nyo na kung may ibang ruta kayong pwedeng tatahakin, no? So, magkaroon kami ng Grand Parade at 7:30 a.m. At
dahil merong street dance competition, so alam nyo na rin kung medyo merong konting delay dyan sa traffic flow natin. Kakaroon din ng Barrio Fiesta at itong isang bago ay ang launching ng USL Electronic Yearbook. So ang mga alumni namin, eventually sa pamamagitan ng ating internet, makita na nila yung kanilang mga pictures na nasa yearbook natin sa hard copy, ngayon electronic copy na po siya. So anyway, yun yung isang bago, electronic yearbook, no? Marami wala pa akong narinig na nagkakaroon ng ganyan, no? Yes, so something new sa St. Louis yan. And then mga exhibition games at sa gabi meron kaming socio-cultural competition. At sa susunod na araw, Day 3, February 12, magkakaroon kami ng mga field demonstration, iba't ibang competition, mga poster making, graffiti, iba't ibang literary competition. At sa gabi nun ay ang pangalawang bahagi ng aming socio-cultural competition. Sa February 13, nagkakaroon na naman ng mga hataw exercise, may field demonstration, iba't ibang competition sa pagluluto, sa kantahan at iba pa. So may candle carving, stone art carving, and then may pangatlong bahagi ng aming socio-cultural night. At sa susunod, sa Araw ng Mga Puso, no? Ito yung isa sa iha-highlight namin dahil meron kaming bagong programa or bagong parada na tinatawag naming Valentine's Festival of Lights. Ang aming inspirasyon nito, kasi siyempre light yan, so gagawin talaga ng gabi para ma-appreciate natin. So instead na lanterns na, kunwari kung Pasko, lanterns ay hugis ng star, no? Pero dahil Valentine's yan, hugis puso o simbolo ng Valentine's naman ang ating ipapakita, no? At nasabi ko nga, tamang-tama or akma ito sa Fee Festival ng Tugigaraw. At kanina, medyo maaga akong dumating, sabi ko kay Sir Benji nga, Sir, meron kaming bagong ipapakita. Yung Valentine's Festival of Lights na ito'y competition din at kung inyong para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, 8 departamento ang maglaban-laban dyan sa pagandahan, sa hand movements gamit ang lanterns or lights. So, bago kayo mag-date sa February 14 ng gabi, 6 to 7 magkakaroon muna tayo ng Valentine's Festival of Light. Iikot kami at humingi kami ng pahintulot sa ating butihing mayor upang kami makakadaan sa Kalye Komersyo para mas maayos-ayos yung inyong view ng aming mga Valentine lanterns sa Araw ng Puso. At dito, magkakaroon ng Zumba ang mga magulang ng aming mga estudyante. So magkakaroon ng Zumba sa araw na to para maging healthy pa rin ang puso. At dyan din marami pang mga competition. Merong designing competition, debate, championship. Magkakaroon tayo ng pet shows and all others. Mga love booths. And then pagkatapos ng aming Valentine's Festival of Lights, magkakaroon kami ng Alumni, Graduate School, and Employees Night. Kung saan, kami naman ay magpapakitang gilas. Kahit na medyo may katandaan ng iba sa amin, magpapakita din kami ng talento sa pag-awit at pagsayaw. So, yun sa February 14, no? Sabi nga namin, sana hindi kami tatakbuhan ng mga manonood, no? At sa huling araw, February 15, 2015, sa linggo yan, mag-umpisa kami, meron kaming Thanksgiving Mass. At susunod niyan ang Alumni and Community Day, kung saan magkakaroon kami ng medical mission, bloodletting, at meron launching ng Search for Outstanding Alumni. At merong mga sports competition at ina-expect po namin magkakaroon ng konserto sa gabi para pang huling wakas o pangwakas
or huling aktibidad ng universidad na isasama namin ang awarding ceremony. At ilalagay din namin ito yung most awaited sa mga competition, yung cheer dance. Sa mga kabataan at Yes. alam nyo kahit sa UAAP, sa iba't ibang kolehiyo o universidad yan, yan ang isang highlight, yung cheer dance. Hinuli namin ito dahil gusto namin na ang mga estudyante din Andun namin, din sila. we have to save really the best for last, sabi nga ni kasamang Tere, no? So tama yon. Yes. At so ito, pero ang sabi ko nga kanina, itong 5 araw na selebrasyon na to, tuloy-tuloy yan dahil every month magkakaroon kami ng activities at isa sa mga highlight, every month magkakaroon kami ng national or international conference or seminar. So mag-umpisa yan ngayong Marso na, meron kaming National IT Seminar. So merong mga susunod pang seminars na mangyayari at hindi ibababa ng national yan. So ang target namin, national and international seminars para sa iba't ibang programa ng aming universidad. Okay, so yan, kompleto ang rekado, kumbaga, nitong mga aktibidad. Mas maayos at mas magaganda yung kanilang mga naiprepara kumpara sa isang preparasyon ng isang piyestang pambayan o pamprobinsya. Anyway, follow-up question mula kay kasamang Digna. Yeah, kasi naisip ko kanina, sir, yung isang alumni ng inyong universidad kung bibigyan ng award. Last po kasi ninyong nabanggit yung Search for Outstanding Alumni. Apo. Saan po ninyo ito umpisahan, sir? Since the start ng Usually, ma'am, kasi nagkaroon na kami minsan, nung 40 years ang St. Louis, nagkaroon kami din ng Search for Outstanding Alumni na noon. At may mga nominations at sa iba't ibang larangan, no, sa edukasyon, sa public governance, sa business, nakapili kami ng outstanding alumni na noon. So itong pangalawa ito, no, na ang sponsor nito ang aming USL Alumni Association, kung saan pipili din sila ng outstanding alumni. Ang number hindi namin i-mention kung 10 or what, basta kung successful at maging huwaran itong aming alumni, ay pipiliin nila. Magkakaroon ng isang committee yan. Isang programa ito ng Alumni Association, lalo na ang batch 1990 na sila ang host dito sa Alumni Homecoming sa taong ito na 2015. At kung iyong para sa kaalaman din ng lahat, every year yan, meron kaming alumni homecoming pagka-Disyembre na libre ang lahat. Hindi mo kailangang magbayad. Sa ibang paaralan, magre-register ka para maka-attend ka ng homecoming. Kami di sa St. Louis, libre lahat yan. Libre pagkain, mag-uwi ka ng papremyo, at yung kasiyahang makita mo yung mga classmates ng 20 years o ilang taon. So, ganun yung tradisyon na nagawa namin na tuloy-tuloy yan. So, yung batch 1990, under the leadership of the good councilor Ben de Guzman, no, our first councilor vice mayor, no. Siya ang presidente ng batch ngayon. Isa sa programa nila talaga itong yung pagpili na outstanding alumni, na ang awarding plano nila sa Disyembre sa hosting nila ng aming alumni homecoming. Okay. Si kasamang Tere ng Radyo ng Bayan. Thank you, Ver. Good morning, sir. Happy anniversary po. We're just curious po doon sa sinabi niyo magkakaroon kayo ng mga VIP guests. Yes. Kasi we would like to know kung syempre 50 years in existence na po ang USLT, and yung pong tulad niya, si kasamang Mercy, graduate din po na St. Louis. Kaya pala kanina parang Sumama siya. excited din siya, Oo. no? Apo. Oo. Para malaman din ng ating mga viewers and listeners kung nasaan na yung reach ng St. Louis, kasi may international partners na kayong binabanggit kanina. So may we know po kung sino Okay. itong mga to. So anyway, sa national, syempre meron kaming mga partner schools din, no? At sa international, na I think dyan tayo mag-focus kahit papano dahil sa national, halos ng mga government agencies ay partner ng St. Louis sa iba't ibang programa, no? Pero gusto kong ibahagi ngayon yung aming international linkage. Una sa lahat, meron kaming partners sa Northern Malaysia, ang University Utara Malaysia or UUM, na 10 taon na itong partner namin. At kami
nakikipag-cooperate sa larangan ng faculty exchange, student exchange, research exchange at ibang academic cooperation tulad ng pag-host ng international conference. At pagkatapos ng Malaysia, nag-expand kami. Meron kaming 2 partners sa China, ang China Zhejiang University at ang Zhejiang Business College. Ito'y 2 paaralan na 4 hours trip from Shanghai, no? From Shanghai, China. At parehas din ang larangan, no? Meron din kaming faculty exchange, research exchange, student exchange. In fact, kagagaling lang dito nung aming visiting professor, si Dr. Peng Fei, na magturo ng Mandarin Chinese sa aming mga engineering students. Aking nasabi sa iyo kasamang Tere sa isang session dito sa Tipon-Tipan o kahit sa radyo na ang aming mga programa sa San Luis or yung mga curricula namin sa lahat ng mga programa, nilagyan namin ng foreign language na meron yung Japanese or Nihongo, merong Mandarin Chinese, at iba pang mga foreign languages, no? So, muna baka pwede nating balikan yun mamayang konti. Dahil gusto ko pang sabihin din dito na meron na rin kaming 2 partners sa Vietnam. Ang Vietnam University of Commerce at ang National Economics University, 2 paaralan sa Hanoi. At meron na rin kaming isang partner sa Indonesia at madadagdagan pa dahil siyam ang nabisita kong paaralan nung summer sa Indonesia. At isa ay nagpirmahan na kami, merong panibago na gustong magpirmahan na. So, ang pangalan ng paaralan sa Indonesia, yung Sanata Dharma University, isang Jesuit University or Jesuit University. At meron pa kaming 2 panibagong partners sa Cambodia na dapat ay napirmahan namin ang aming Memorandum of Agreement nung Desyembre pa, pero dahil nagkaroon kami ng mga accreditation at iba pang mga programa ay sabi namin sa summer pa. At hindi magwawakas. So, hindi mag-end doon because ang target ng universidad ay 2 universidad sa lahat ng Southeast Asian countries ang partner namin. So, every year yan, magta-target kami. At ang panibago, nung isang araw lamang, nung January 31, nung Sabado, nagkaroon kami ng Australian Education Exhibition at dumating ang 9 na paaralan ng Australia upang maging bahagi ng St. Louis, no? So yung Australian universities na yan na 9, 2 paaralang ito ay gustong makipartner sa amin. So kasi hindi kami mag-stop hanggang makonquer namin ang Asia and Pacific dahil nga sa aming Institutional Development Plan, yun ang target namin. Kasi ang usapin ngayon dito, ang ASEAN 2015 ay nandito na, 2015 na nga. At ang mga paaralang walang partners sa mundo, I'm sure mapag-iwanan sila. Ang San Luis, hindi dapat mapag-iwanan yan dahil kami nga sa administration, we are proactive. We are really moving very fast. And, very fast because we really want also to really shine even more. Okay. Katanungan mula kay kasamang Benji. Yeah, good morning, sir. I don't know kung may connection ito sa foundation nyo or not. Kaya lang, I am thinking of this, yung sa harapan ng St. Louis and the side, that is the Arellano and the Mabini, is one of the bottlenecks ng traffic sa Tuguegarao. Yes, sir. You are now conducting or you are having your foundation much more siguro because napakaraming darating. In your capacity as a university, wala ba tayo man lang magawa ever since? Kasi this has been for so many years. Still, very inconvenient on the part of commuters, very inconvenient on the part of staff like you, and of course the students. So, how do you see this situation? Especially itong kwan nga. And then, there will be streets nga na medyo maklo-close to traffic pa. So, back to the problem, what is the university doing dito sa both sides of the street, the Mabini and the
Arellano, para lang kahit papano is talagang medyo maikon natin, maayos natin. Okay. So anyway, maraming salamat kaibigan Sir Benji for bringing to our attention no yung problema sa traffic nga no. Ang una sa lahat sa loob ng campus ng USL, Quezon Limited ang space niyan, 5 hectares lang si USL sa ngayon. Meron kaming limited space na halos tama lang or in fact kulang pa sa aming mga empleyado. So mahirap nang mag-expand pa ng parkingan. Kanya lang sa kaalaman ng lahat, meron na din kaming bagong campus na more than 10 hectares nasa Leonarda. Yung kung alam ninyo, yung malapit sa Chinese Cemetery, yung malaking lote na doon, yun ang bagong expansion site ng universidad, no? Well, ang development ay hindi mangyayari sa bukas o sa susunod na taon dahil siyempre meron tayong programa dyan. So, meron tayong physical development program na kung saan kailangang pag-aralan ng mabuti yan dahil maraming mga factors na inintindi din ang school sa ngayon dahil nga sa K-12, kunwari, marami tayong paglaanan ng budget no para sa development ng new site no pero magkakaroon ng development susunod diyan. Pero sa ngayon ang nakikipartner kami sa ating city government din upang kahit papano ay maibsan man lang yung traffic problem natin at merong konting ginawa ang city government na kung saan instead na no entry ka sa paggaling mo ng barracks, minove ng konti sa Zamora Street upang kahit papano madeklag yung portion ng high school department kahit papano. Ngayon, sa susunod na celebration natin, so next week, no, sa founding anniversary, syempre mangyayaring magkakaroon na naman ng traffic. Sa kagandahang loob ni Mr. Magno Lim, magkakaroon tayo ng parkingan para sa ating mga bisita sa tabi ng barracks. Iyon ang magiging parking dahil sa loob mismo ng campus meron tayong mga in-anticipate na carnival rides. So carnival rides, kaya wala tayong parking sa loob, no? So kahit papaano madeklag. At merong committee dyan na titingin upang ang movements ng ating mga sasakyan sa Foundation Day ay maaring maayos kahit papano, Sir Benji, no? Pag-upamanhin ninyo dahil sa ngayon hindi talaga pwede yung space ni St. Louis na matanggalan pa ng space for small parking for our own employees. Kung nakita nyo at inimbita ko kayong daan muna sa harap ng St. Louis ngayon, tumagilid ng konti or nag-move kami ng medyo palikod ng konti para yung mga estudyante merong better space for them to wait for the rides. So kung pansinin niyo, kung papasyal kayo sa amin ngayon, medyo lumawak ng konti kasi noon medyo sagad yung fence sa harap. Pero ngayon, gumanda pa. Gumawa kami ng, sabi naming, MRT namin ngayon para mabilis. Swipe lang ng mga bata ang kanilang ID para makapasok. Hindi na sila magkaklag sa daan. So ito ay mga paraan din namin, Sir Benji, para at least makatulong kahit papano in our own simple ways. Sige okay. Pa. Any follow-up bago tayo mag-move sa ibang topic natin? Si kasamang Marvin pala ay welcome din natin mula sa DZGR Bumburadyo Tugigaram. Sir, si kasamang Tere, pero bago yun ay ipabuntot ko lang, saan po ang ruta ng inyo pong parade? Parade. Opo, kasi yan ang isa sa inaabangan din ng mga tao dahil alam din natin na ikinokonsidera din nila kung saan sila dadaan, especially yung mga magta-travel din on that day. Okay. So, bali sa unang parade, sa February 11, mag-umpisa sa aming gym. So, sa bandang Lecaros Extension yon. Doon lalabas ang parada patungong stretch ng extension ng Lecaros, tapos mag-turn siya ng Bonifacio sa may bandang PNB, tapos mag-turn siya ng Arellano going to Rizal Street,
Cathedral area, tapos sa College Avenue to Mabini, back to St. Louis. Okay. So yun ang ruta, 7:30 ulitin ko po, 7:30 po ang aming parada. Medyo maaga po yon, pero alam ko nakarating na ang iba sa paaralan nila by that time, no? Tapos dun sa gabi naman, gabi ng Valentine's Festival of Light sa February 14, dahil nga ay avoid natin yung counterflow dahil magbo-Bonifacio. Konti lang yung medyo ma-counterflow natin dahil magmamabini muna, tapos College Avenue to Calle Comercio, and then to, of course, that's Bonifacio, back to Lecaros, and then to St. Louis. Okay. So, Clockwise siya. yes. Na-coordinate po namin ito sa ating kapulisan at sa City Government of Tuguegarao. Okay. Kasamang Tere. Nako, talagang dapat tayo magbaon ng sangkatutak na pasensya by that time because Tuguegarao City or the Cagayan Province will also be hosting the National Squaa po. Talagang marami tayong mga bisita. 8 to 15 din yata yun. Oo. By the way, sir, parang lang po ito, since it's 50th anniversary, any theme? Saan po ba Okay. mag-revolve ang ating Ano pong tema ngayon ng ating... Okay, Jubilee. tama, kasamang Tere, kaibigang Tere at Oliver, no? Yes, sir. Ang aming tema is USL at 50, devoted to mission, committed to excellence. Okay, so anyway, kung inyong dagdagan ko lang ng konti, Yes, no? yes, sir. So, sabi ko nga kanina, ang paaralan namin, sabi ng aming mga butihing pare, misyonaryo tayo. Kaya kami, tuloy-tuloy ang aming mission sa pag-provide ng quality education at Ilocos. At I will take this chance now to inform everyone that no tuition fee increase for school year 2015-2016. So, ibig pong sabihin yan, ang mga magulang na gustong magkaroon ng top-notcher na anak ay muli, punta po kayong St. Louis, pag-aralin nyo ang inyong mga anak sa St. Louis. At yung committed to excellence, hindi sa pagbubuhat ng upuan muli, no? Si St. Louis, consistent yan sa lahat ng programa nito. At kanina pa, bago pa tayo nag-umpisa dito, nasabi ko na nga kay kasamang Oliver, na i-text ko na din kay kasamang Tere na yung bago naming achievement sa nursing, 100% plus 10th placer sa aming nurse licensure examination. At yung sinasabi namin, committed to excellence. Kumbaga, tama nga yung sabi ni Aristotle, excellence is not an act, but should be a habit. So, ang habit ng USL, ang excellence, dahil isa sa sekreto namin, hindi na ito maging sekreto, lagi sabi namin, zero disruption of classes. Alam ng aming mga estudyanteng nakikinig dito yan, yung mga MASCOM students na narito kasama natin ngayon, practice lang pagkatapos ng klase yan. Or kung bakante sila, alam nila yan. Dahil, ang sabi namin, excellence talaga dapat nananalaytay sa puso at isipan ng kada isang tao. At lahat kami, administrators, hanggang sa kaliit-liitang Louisiano, yan ay alam nila yan. Naku, may pasok na naman, wala nang pasok sa ibang paaralan. Ganon yon. Dahil kami sa USL, naniniwala talaga kami na ang isang oras na mawala sa estudyante ay isang kawalan. Okay. Kaya laging ganyan po yan. So, at 50, we will still devote ourselves to the mission and we commit ourselves to excel furthermore. Okay. Yes, kasamang Tere, any follow-up? Sabi ng boss namin dati, hindi daw masama magyabang basta totoo naman. So, kanina pa kasi nag-aas na ako, napaka-ano pa rin. Merong tanong si Mir Sandra, ko lang po yung ating OJT, na may bayad daw po ba yung, or yung mga tickets available para daw po sa mga outsiders who would like to see your shows sa loob kasi mukhang may may mga rides, ganun po. Paano daw po yung mga outsiders? Para sa alumni namin, magpapakita lang sila ng kanilang identification
para sa ganon, like yung ID nila noon or mayroon silang alumni ID kasi pagka homecoming namin, nagpapa-register kami. Para sa mga bisita, dahil nga 9,000 plus ng USL at sa liit ng ng aming campus, dapat meron kaming control mechanism. As much as possible, ma-regulate namin ang entrance ng mga outsiders. Pero open pa rin kami with merong minimal entrance. So anyway, outside of that, well, there are carnival rides where we can of course invite everyone else to come over, but of course we have to do little regulation for the safety of everybody. Okay. Okay. Yes, kasamang Tigna. Yes, thank you very. Curious lang po ako. Way back 1965, nabanggit po ninyo yung 138 Opo. lang na mga estudyante. Naisip po ba ninyo, sir, na hanapin ang isang pinaka-successful or magbanggit po kayo ng isang taong pinakaunang naging successful 1965 out of that 138 na estudyante po. Meron po kayo lahat ba sila? Actually ongoing po ang tracer namin, no? To be honest with you, hirap no? na silang i-trace. Ongoing po ang hirap pong i-trace ang aming mga successful alumni through the years. Pero meron lang akong ma-mention dito yung isang engineer Rivera na top 4 sa engineering, nag-umpisa sa high school namin yan. Ano first name niya, sir? Is it Nestor? Nestor Rivera. I'm sorry, but that aspect po, meron pong engineer Nestor Rivera now based in US who has distinguished himself siya sa early years, no, ng USL. At well, ang ating kasi Engineer Diosdado Banataw ay nag-umpisa yan sa Ateneo de Tugigaraw. At nung huling bakasyon niya, kino-consider niyang bahay niya ang San Luis. Dinala niya lahat ang buong kasamahan niya galing United States, mga bisita niya. At nagkaroon ng isang session sa amin na kung saan nagkaroon siya ng mini seminar para sa aming mga estudyante. And very proud na doon mismo sa USL campus na yon ay naging siya isang bigwig sa computer industry sa ating kapanahunan. At marami ding mga dumating yung 1974 graduates namin nung December na sila ngayon may-ari na ng construction, mga big firms. At hindi ko lang maisa-isa po sa inyo. Pero hahanapin po namin silang lahat yan dahil sa isang taon na to, kakaroon po kami ng Golden Coffee Table Book at down memory lanes, talagang ido-document namin ang aming mga alumni. So anyway, gagawin po namin yan, ma'am. Wag po kayong mag-alala. And I know you will be part of that later on. Baka may kakilala ka, Madam Digna. Ayan, sino pa pong may katanungan? Sige, kasamang TJ. Sir, ang University of St. Louis Catholic School, any reaction sa pagdating ni Santo Papa po dito sa bansa po natin? May Pope Francis fever pa to. Okay, so anyway, so we are a Catholic school and we have supported some students who attended. And ang pagdating ni Santo Papa na tayo, nalaman natin na tayo dapat ay may awa, pero maliban sa awa, dapat gawa din tayo, no? Mercy and compassion. And ayon sa tema ng pagbisita ng ating Santo Papa na mercy and compassion, si St. Louis, alam ko, sabi nga namin sa aming one of our core values is social awareness and involvement. Alam namin ang kahirapan ng aming komunidad at gumagawa kami ng paraan para matulungan sila. So yung na-irelate ko yung mercy and compassion ni Pope na tuloy-tuloy na ginagawa ni St. Louis. At ito rin ay naaayon sa karism ng aming CICM Fathers na sabi, we should serve the marginalized sectors of the society. At isa dyan, gusto kong banggitin dito na meron kaming Dinginka Learning Center.
This is a school for visual and hearing impaired pupils na sa amin ay ito ay isang mercy and compassion talaga. Hinahanap namin yung mga grupo na to. Ang aming head ng Dinggin Ka Learning Center pupunta bayan-bayan para mahanap yung mga estudyanteng ito. So, marami na kaming napag-graduate ng elementarya at saka sa kolehiyo na kung saan ay meron na din silang mga trabaho sa ngayon. So, ito ay pamamaraan ang pagsabi ng USL na ito'y Catholic school at kami nagagalak sa pag-visit ni si Pope Francis dito sa atin. At tuloy-tuloy po ang aming mercy and compassion activities for our community. Yes, any follow-up? Sir, gaano naman committed at yung pong concern natin sa climate change o kaya sa environment po natin? Okay. Yung mission po ng USEN Loe. Alright. So, meron kaming isang flagship program na ito yung Tree Legacy. Itong Tree Legacy is a partner or a partnership program with the Water District, and we were given 2 hectares to plant trees. And we were successful in that endeavor. And I'd like to tell you that our approach is not the Ningas Cogon style, because again, every month Luisians go to the watershed site in Peña Blanca. At ginagawa namin, so may magtanim sa linggo na to, sa susunod na linggo may magfa-follow up, sa susunod na buwan may magme-measure kung talagang tumangkad na yung tinanim, hanggang sa merong support na yan, hanggang sa lalaki bilang punong kahoy. At malaki ang contribution ng Tree Legacy Program ng USL dahil nga kailangan nating i-save ang watershed dyan sa Peña Blanca area para may tubig pa sa Tugigaraw. At nung isang araw nga, kung meron lang akong gustong sabihin na parang kumbaga lesson na rin para sa ating lahat, no? Kung ang lupa ay nadaanan ng tubig, ang lalabas dyan pagka umulan, mud. Pero pagka dinaanan ng tubig ay vegetation, ang lalabas malinis na tubig. So, hindi na tayo magtaka na kung ang tubig natin pag lumaki ang ilog, maraming mud yan, ay dahil kalbo na hindi na tayo nagtatanim. So si St. Louis naniniwala. Meron kaming kaibigan ng kalikasan program na gusto naming i-perfect yan every now and then. Dahil ito, nagpapaalala sa aming mga estudyante na dapat maglinis, dapat magtanim. Pero ang talaga masabi ko, yung Tree Legacy ay isang pinakamagandang programa namin yan na hindi namin iiwanan dahil kada buwan may pumupunta doon sa site na yun, sir. So you can also have further information sa Water District sa partnership na yan. Okay. Okay. So, ayan po. Meron pang dagdag na katanungan? Sige, kasamang tignan. Yeah. Bukod po sa mga estudyante, sir, so mag-iba sa inyong isipan na hanapin kahit isa man lang sa mga naunang mga teachers or instructors way back 1965. Yung mga teachers naman. Opo. Okay. Para babigyan din sila ng, kasi 50 years na po yan eh. Para Opo. bang ano sila doon? Apo. Ma'am, ang isa sa sa programa kung homecoming ng Disyembre, hinahanap po ng batch ang lahat ng teachers. So lahat ng magsipagdalo, meron silang regalo yan. Kung hindi cash prize yan, malaking regalo yan. And usually may plaque ang mga teachers na yan. So lahat ng guro hinahanap ng aming alumni. Kaya pagka Disyembre po yan, isang bahagi ng programa ay yung pagbibigay pugay sa mga guro. So yearly po yan. At imaginein mo lang po, may 5,000 ang teacher, meron pa siyang regalo, may plaque pa yan. Mga ganyang mga halimbawang ginagawa ng aming alumni sa paghahanap at pagpapasalamat na rin at the same time sa aming mga guro. At talagang magandang tradisyon na pinapasa namin yan.
At Thank hindi you po. lang siguro mga guro kasamang digna ang hinahanap nila. Lahat yung mga mayroong naibahaging maganda sa universidad, ay hinahanap na nila ngayon. Si kasamang Mercy Aloysiana. Ayan, happy anniversary din sa inyo. Thank you, Oliver. Good morning, sir. Happy anniversary. Yes, Happy ma'am. anniversary Ma'am, para sa ating lahat. Opo. Anong course po kayo ng... Ateneo de Tuguegarao po ba? Business ad. Ah, Business ad. business ad, ma'am. Yeah. Opo. Okay. Nabanggit po ninyo i-launch yung e-electronic yearbook. Yes, ma'am. Okay. And dito sa e-electronic yearbook, ibig sabihin niyan, wala na yung talagang old na yearbook na binibigay po, na binabayaran ng mga graduates natin. Papaano po 'yon? Meron pa rin yung meron pa rin yung lumang kopya ng ating yung hard copy, yung meron hard pa copy. rin. Okay. Pero sa kagustuhan naming ma-access pa rin ng aming alumni yung mga pictures nila nung sinauna pa dahil marami din naghahanap ng kanilang kopya na dahil nawala na daw ng kanilang mga yearbook. Kaya kami minabuti ng USL na magkaroon ng electronic version sa aming mga files sa library. So ilo-launch na nga ito sa next week at February 11 po ilo-launch yun. At lahat ng aming mga bisita pwede nilang scroll looking back at their pictures through the years. From the start na nag-establish ang St. Louis College. Mace? Since 1968, our first graduates. Apo, until 2030. Okay. Thank you, sir. Apo. Thank you, Mace. ayan, si kasamang Marvin ng Bombo Radio. Kasamang Marvs. Good morning po, sir. Sir, ano-ano po yung mga programs ng University of St. Louis na para po doon sa mga less fortunate students po na gusto pong mag-enroll sa inyo pong universidad? Dahil nga po sa nabanggit po ninyo kanina na hindi po pahuhuli ang St. Louis pagdating po sa kung dekalidad po ng edukasyon ang pinag-uusapan. So, marami po kaming scholarship. Merong CICM scholarship. Ito yung CICM USL scholarship. Na ang pondo nito ay galing sa ating mga benefactors, CICM fathers, na pinagsama-sama ang pera at marami kaming napapaaral na libre. At libre lahat, buong buong pag-aaral nila sa universidad. At merong mga entrance scholarships din. At marami pang opportunities. Ang isa pa dyan, meron kami yung student assistantship na yung estudyante maari siyang magtrabaho ng 2 oras, kunwari na-assign siya sa library at ang library naman namin ay highly mechanized na siya ngayon. So kunwari magtrabaho ka ng 2 oras sa library, magbilang ng libro, mag-monitor kung ilan na ang nakapasok sa library. Dahil sa USL ay highly mechanized na nga. Pagka hiningi mo kung ilang estudyante ng engineering ang pumasok sa isang buwan, madali na lang. Sa pagpindot mo ng computer, alam na namin yan. So, lahat highly mechanized. So, yung trabaho kung mag-student assistant ka, 2 oras man yan, o piliin mong maging 4 yan, kasi may mga coverage. Meron yung libre ang uniform mo, libre ang tuition fee mo, but more hours to work. Pero yung trabaho na yon hindi ganong mahirap. Pwedeng mag-route ka ng communication kung naka-assign ka sa office lamang, for instance. Magkonting punas-punas. Student assistantship. So, lahat ng opportunities meron. Lagi kong sinasabi kung may chance akong nagka-campaign pati, kasi kahit vice president na ako, paminsan-minsan pag bakante din ako, lumalabas din ako mag-campaign. At kinikwento ko yan na galing ako sa hirap, 12 nga kaming magkapatid, no? At siyam sa amin ay galing St. Louis, nag-aral ng St. Louis. Karpentero ang tatay, walang trabaho ang nanay, bakit kami nakapagtapos? St. Louis yan, sabi nila, uy, mahal ang tuition fee, hindi po. So anyway, we always say, regulated lagi yan. Lagi naming iniisip, kung gusto namin dahil magandang performance namin, increase kami ng fees, pero hindi namin ginagawa yan. So, yun naman talaga na we are really standing by our name that we are a missionary institution.
And natatak sa puso namin yan. Nakatatak. Let's entertain last question. Ayan na naman ang last questions fever natin na dalawa. Okay, si kasamang TJ Ma'am. Sir, si kasamang Benji. bumuo po yung mga scholars ni Father Clement Daleman. Dahil founder din namin po ng St. Rose of Lima, yung mga scholars niya dahil sa, ito nga, napaaga. Any reaction na hindi siya nakarating, okay, na hindi niya nadatnan po itong 50th anniversary ng St. Louis? Una sa lahat, papasalamat kami kay Father Clement at sa lahat ng mga scholars. In fact, nung namatay siya, talagang hinatid namin siya hanggang Baguio. Iniyakan namin yan dahil mahal na mahal naming pari yan. At si Father Clement is really one of the founders of USL, kumbaga. At yan talaga, pagka sinabi mo missionary, siya ay isang ehemplo. Siya ang modelo namin sa pagka-misyonaryo. Ang kanyang pagpanaw na napaaga sa amin, masakit sa amin dahil nandun kami sa friendship meet sa La Union noon. Nung namatay siya, walang gaanong tao dahil lahat ng administrators nasa La Union noon. So ang mensahe sa amin noon ayaw niya tayong bigyan ng sakit ng ulo, basta umalis na lang siya on that fateful day in November na walang administrator na naiwan dahil nandun kami lahat sa La Union. Masakit masyado pero tinatanaw namin na ang USL sa ngayon, isa si Father Clement na dapat mabigyan ng honor na yon. And to Father Clement, na alam kong masayang-masaya kasi gusto niya, ang wish niya noon, dapat ano pa niya yung 50 years. Pero hindi naman na nangyari. But we know Father Clement will always be, we can run to him to pray. Father, ipagdasal mo, maayos ang aming selebrasyon. Sasabihin ko na ngayon, alam ko, he is watching at all of us in USL. So, si Father Clement is really one of the pillars of USL for what it is today. Okay. Apa. Yes, si kasamang Benji sa ating huling katanungan. Recently, yung sa nursing board, I think 100% ang St. Louis. Yes, sir. Benji. Okay, I just want to know can we share kung ano yung secret ng administration? Okay. I ask this question because there's a possibility na there are some disgruntled teaching force, there are some disgruntled maybe students, so the tendency is they either leave or they transfer, mga ganun. Pero in the case of St. Louis, it seems like it's a tall order. The worst part of being number one is to maintain, because there is no other way except to go to number two. Yes. So how do you maintain that? Is it because of the administration, or is it because of the staff, or is it because the students per se, or what? Can you share, sir? Yes, sir. So anyway, it's no secret. And well, every now and then when I'm interviewed both in radio or TV, I always tell that it starts with good students. We acknowledge that. We get good students because there's a placement exam as they come in, and we tell them or we guide them, no? So there are those who would want to go into engineering, but their scores for the placement do not say so. So we tell them that you are more fit to this course, because it's not also good. It's like saying, if parents tell that their children should go into nursing and the child is forced to nursing, definitely they will not succeed in that endeavor. If at all they succeed, it's because probably of the student, no? But anyway, so going back. So first secret, we get good students. Well, it's no secret, despite that we collect only minimal fees, kami po ay nagpo-provide ng good facilities every now and then. We continue to update our facilities. Our teachers, they're not as old as other schools because, again, we hire young teachers. We hire young teachers because they are fresh in the field and they must be updated of things in the profession or in the industry. And, of course, administration has to also be the push to all its people. The teachers, of course, we hire as well good teachers. When teachers do not perform, we say goodbye to them. And we are really strict at that. Our students can testify that even them, they rate their teachers. And they can tell freely all things against or for the teacher so that we will know.
And once we will know from the evaluation that the teacher has to go, the teacher has to go. We follow due process, we say goodbye to them. But on top of that, Sir Benji, well, it's no secret that God is more powerful than any of us. When in a community that prays, I tell you, when we storm heavens, the Lord gives. And that is not a secret. I've been telling this. All sectors of USL will pray. Kahit sinong grupo yan. Yung bang schools to each his own. Kung kunwari nursing lang ang magdasal. Pero sa amin, magdasal lahat. Ganun yon. Oh, of course, we invite everyone else, all Louisians. Ang bilis na ng Facebook ngayon, no? Okay, magkita-kita tayo sa simbahan, ipagdasal natin. Meron ngang kinuwento si Sir Oliver na encounter niya sa mga Louisian boys na kasama niya sa seminar. At yun nga. Oo. Patunayan ko yon. Sa isang room, kasama ko yung mga lalaki pa yun na. Nagulat ako kasi ako tulog na sila nandun, nag-gather sila. Yung palang ginagawa nila, nagpa-pray sila for itong magta-take ng board exam sa nursing. And anong nangyari? 100% talaga. Very effective. So sabi ko, bakit kayo nag-gather kagabi? Sir, yun kasi ang practice ng mga Louisians. We have to pray not only for us, not only for the department, but for the whole community of the University of St. Louis. Yeah. So yun ay napatunayan ko nga talaga na ang pinakasikreto nila ay panalangin na napaka-effective naman sa kanila. So yan mga kaibigan, alam ko marami tayong natutunan. And of course, aabangan natin ang pagdaraos ng ika-50 anibersaryo ng Universidad ng San Luis. Pero bago yan, atin mo nang pakinggan ang mensahe ni Dr. James Pataguan para sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Sir. So, maraming salamat una kay Director Purita Licas na gusto niyang mag-attend sana ngayon, no? Pero nasa official business siya ngayon. Sumulat ako sa kanyang opisina upang kami magkakaroon ng pagkakataon na ma-inform ang buong community natin dito sa Tuguegarao City at mga karatig na lugar para sa 50th celebration ng USL. Maraming salamat kasamang Oliver sa walang pagsawang pag-imbita sa akin at lagi kong sinasabi, pagka media yan at lumalapit sila kay Sir James, basta libre ako, kaagad akong mag-respond. Yan ang sa personal na paniniwala ko na pagkailangang mapag-usapan ang kabutihan, ang dapat pag-usapan natin yan para sa lahat. At maraming salamat din sa media people na narito ngayon sa iba't ibang stasyon ng radyo at telebisyon, ang ating mga estudyanteng nakinig sa atin at lahat ng mga nakarinig sa ating programa ngayon at makikinig pa or manonood pa sa telebisyon sa delayed broadcast nito. Nagpapasalamat kami sa inyong lahat at iniimbitahan namin kayo sa aming 50th anniversary na mag-umpisa na sa ika-10 ng Pebrero hanggang Linggo, February 15, 2015. At sa ating poong may kapal, to God be glory, maraming salamat sa 50 years na pagdiriwang ng Universidad ng San Luis. So, sa ngalan ng aming presidente na si Father Eugene A. Arco, amin kayong lahat inimbitahan sa aming selebrasyon. Maraming salamat. Maraming salamat din, the Vice President for Academic Affairs, Dr. James Pataguan ng University of St. Louis Tuguegarao. Katulad nga po ng paanyaya ni Dr. Pataguan, makibahagi tayo sa pagdaraos ng University of St. Louis ng kanilang 50th anniversary. And of course, para sa ibang mga institusyon, baka nagtataka po sila bakit palaging appearance ng University of St. Louis Tuguegarao sa ating tipon-tipan sa PIA. Bukas po ang aming tanggapan para rin kayo ay paunlakan. Sila po kasi ay napakabukas din para sa kanilang pagbibigay ng update sa kung ano man ang magandang nangyayari sa kanilang institusyon. Pero hangad din po namin sa ibang mga institusyon na maging bukas din po kayo. At kung kami po ay darating sa inyong mga eskwelahan, sana po ay bahagi din ninyo yung magagandang nangyayari din sa inyong mga institusyon. Dahil ito po ay para po sa atin pong lahat, hindi lang sa Cagayan, kundi sa paglago ng ating bansang Pilipinas. So sa ngayon, sa pagdiriwang ng USLT, Viva San Luis, God bless Louisians. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.